Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa Barangay Cup. Ako po muli, si Boy Capri. Isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Nakabili ng bagong kotse si Derek. Pagdating ng Sabado, ay napagpasya niyang umuwi ng Rizal upang ipakita sa kanyang mga magulang ang kanyang nabiling sasakyan. Alas 8 siya umalis ng Makati. Sa saliw ng malakas na musika sa kanyang kotse, habang binabaybay niya ang traffic sa panulukan ng Makati. Matindi talaga ang traffic. Baka may road construction kung kaya't halos hindi na makausad ang mga sasakyan. Nasa bandang Pasig na siya nung may nakita siyang isang maliit na iskinita. Pumasok siya roon sa pag-asang makakasalisi. Mabuti naman at sobrang libre ng maliit na kalsada at nakakatuwa dahil wala talaga siyang kasabay na sasakyan. Nakakailang metro na siya nang mapansin niyang parang may kakaiba sa daan. Wala talaga siyang nakikitang kabahay-bahay, katao-tao. Bagyang dumilim na dahil sa malalaking kahoy na may mahahabang sanga ang nakatambad sa bawat gilid ng kalsada. Parang hindi syudad. Nang umabot ng kalahating oras na puro kakahuyan ang nakita niya, ay noon na siya nangamba. Wala rin likuan ang kalsada. Tuloy-tuloy lamang at halos walang katapusan. Ni hindi niya alam kung mapapasinghap siya. Sa tuwa ng sa huli ay may nakita siyang isang tulay. Hindi naman yun kalakihan. Mga 20 metro lamang ang haba. Pagdating sa tulay, huminto nga siya at bumaba para tumingin sa kabilaan. Isang ilog ang kanyang nakita. At dahil wala namang maitulong ang ilog, bumalik na lamang siya sa kanyang sasakyan at nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho. Halos umabot din ng 1 oras ang kanyang pagmamaneho hanggang sa may nakita na naman siyang isang tulay. Ang nakapagtataka ay mukhang ito rin yung tulay na nadaanan niya kanina. Paano naman mangyayari yun? Gayong diretso lamang ang takbo niya at walang liko-liko ang daan.
At para makasigurado, bumaba si Derek sa kanyang sasakyan at inilagay ang isang kulay asul na ballpen sa pinakagitna ng tulay. Yun ang magiging patunay niya na nakadaan na siya sa tulay na yun. Nagmaneho siya muli. At sakto, mga 1 oras sa kanyang pagmamaneho, nang may makita siyang isang tulay muli. Bumaba siya ng kanyang sasakyan upang tingnan kung naroroon ang kulay asul na ballpen. At kinalabutan si Derek nang makita niya ang ballpen. Ibig sabihin ay paikot-ikot lamang siya. Hinablot ni Derek ang kanyang cellphone upang makatawag ng tulong. Ngunit walang signal. Siguro, ang kailangan niyang gawin ay maghanap ng likuan upang makaalis siya. Muli siyang nagmaneho at sinipat-sipat niyang maigi ang daan at baka may nakaligtaan lamang siyang likuan o ano paman. Subalit, pawang mga kakahuyan lamang na walang hanggan ang kanyang nakikita. At naubos niyang muli ang 1 oras hanggang sa narating niya muli ang tulay. Parehong tulay pa rin ang kanyang nakita. Subalit, parang may kakaiba na sa puntong ito. May babaeng nakaputi na nakaupo sa barandilya ng tulay. Nakatago ang mukha nito. Natatakpan ng kanyang mahaba, unat na ugat at itim na buhok. Magtatanong sana si Derek. Subalit, may kung anong kilabot ang nanuot sa kanya. Malamang ay dahil ito sa presensya ng babae. Imbis na huminto, ay mabilis niyang pinaandar ang kotse para malagpasan ng tulay. Nang nasa ligtas na siyang distansya, ay tiningnan ni Derek ang babae sa kanyang salamin. Nakaupo pa rin ito sa barandilya. Ngunit, nakatingin na ito sa kanyang direksyon. Pinagpatuloy ni Derek ang kanyang pagdadrive. Ang totoo, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Huminto siya pansamantala para pag-isipan kung anong gagawin. Baka naman may maitutulong ang babaeng ito sa kanyang pagkaligaw. Sambit ni Derek sa kanyang sarili.
Hindi! Maligno yan! Sagot din ni Derek sa kanyang sarili. At para makasigurado pa, ay binaligtad niya ang kanyang suot na damit dahil baka naiengkanto na siya. Pagkabaliktad ng damit, ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho habang nagdadasal na makalabas na siya sa lugar na yun. Subalit, ang nakaririmarim ay natanaw niyang muli ang tulay. Ganung 15 minutos pa lamang siya ang lumilipas simula nang makita niya ang tulay kanina. At sa tulay na yun, naroroon ang babae. Tila nag-aantay sa kanya. Akala niya, kapag binaligtad niya ang kanyang suot na damit, ay makakabalik na siya sa totoong daan. Binilisan ni Derek ang patakbo para mabilis na malampasan ng babae. Parating na si Derek sa tulay at lalo pa niyang binilisan ang kanyang paandar nang biglang tumalon sa gitna ng tulay ang babae. At parang sa aso na naglakad ito habang nakatutok ang tingin sa kanya. Napasalpok ni Derek ang kanyang kotse sa may barandilya. Sa awa ng Diyos, hindi siya tuluyang nahulog sa tubig. Tumingin siya sa bintana ng sasakyan at nakita roon ang babae na papalapit sa sasakyan. Nakatakip pa rin ang mukha nito. Subalit, kahit walang mukha, ay naghuhumiyaw sa aura ng nilalang. Ang kinikimkim na itong galit at mukhang takam na kumitil ng buhay. Hihiyaw pa sana si Derek sa labis na takot nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong dinampot at nakita ang numero ng kanyang tatay. At sa isang iglap ay may kung anong proteksyon ng pagmamahal ang lumipol sa kanya. Mabilis niyang sinagot ang cellphone. Nak, ayos ka lang ba? Tanong ng ama niya mula sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala ang boses nito. Tay, iniingkanto ako. Iniingkanto ako. Sigaw niya. Ang gawin mo, anak, sugatan mo ang sarili mo. Sugatan mo upang magising ka. Mabilis na sigaw ng ama ni Derek. Mabilis na naghagilap ang mata ni Derek ng matulis na bagay. Subalit, ballpen lamang ang kanyang nakita. Nguntang sumunod ay biglang may humamlot
sa salamin ng sasakyan. At sa isang hablot lang, ay nabasag na agad ng babae ang salamin ng kotse ni Derek. At doon niya nakita ang mukha nito na sobrang putla. At parang wala itong mata sapagkat wala itong retina. Inaabot siya nito ng kamay na may napakadudumi at may matatalim na kuko. Nung tagpog yun, ay inisip ni Derek ang sabi ng ama. Sinaksak ni Derek ang kanyang sarili sa kanyang braso. Dahil doon ay napahiyaw siya sa sobrang sakit. Ang babae ay napahiyaw rin habang nalulusaw sa paningin niya. Ang buong tagpo, yung parang ulap na kumakapal. Hindi niya alam kung paano nangyari. Basta't nagising na lamang si Derek sa loob ng kotse niya na nakaparada sa harap ng sarado pang bar. Naalimpungatan siya. Subalit mabisting napaantanda nang makita ang siksikan ng mga sasakyan sa isang abalang kalsada sa Pasig. Baka nanaginip lang si Derek. Subalit, bakit nawawala ang salamin sa bintana niya? Muli ay napatingin si Derek sa kanyang braso. At naroon ang dugo. Mabilis niyang iniatras ang kotse at nagsimulang magmaneho. Pagkadating niya sa kanila, ay naabutan niyang nag-aantay ang kanyang mga nag-aalalang mga magulang. May masama talaga akong kutob, kaya tinawagan na kita, anak. Bungad ng kanyang ama. Pasalamat na lang si Derek sapagkat may lahing albularyo ang tatay niya.